subscribers at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel. So today, ang ating live coverage sa ating channel ay tungkol pa naman sa physical education. Ayan. So pag-uusapan natin sa PE ang mga sangkap ng physical fitness. Okay, so medyo maikli lang naman yung usapan natin ngayon. So tatalakayin natin yung mga sangkap ng physical fitness. Pero bago yun, kung kayo ay bago lang sa ating channel, please subscribe and like, comment down below. Kung meron kayong mga suggestions sa mga subject na pang intermediate na pwede nating talakayin. Okay? Or pwede natin gawa ng content, video para sa ating channel. Okay, so please support us. Okay, ngayon ay ating pag-usapan ang sangkap ng physical fitness. Ayan. So ano-ano ang sangkap ng physical fitness? Okay. So una, ang physical fitness ay katangian na dapat taglayin ng isang individual para magampanan niya yung kanyang mga gawain na pang-araw-araw na hindi niya kailangan ng suporta o uminom o mag-take ng energy drink. Kumbaga normal sa kanyang katawan yung kakayahan na yun na magawa niya at magampanan yung mga gawain nang hindi niya kailangan ng suporta na extra na lakas. Okay, so yun ang ibig sabihin po ng physical fitness. Yan. O ngayon, dumako na tayo sa ating pag-uusapan. Merong dalawang sangkap ng physical fitness. Ano yun? Okay, ang pinakauna ay tinatawag na health-related fitness. Ano ba yung health-related fitness? Okay, pag sinabing health, kalusugan, okay, tumutukoy ito sa kakayahan ng ating katawan batay sa ating kalusugan. Okay, so ang health-related fitness ay binubuo ng 5 o 6 yata na component. Okay, so isa-isahin natin. Ang unang component ay tinatawag na cardiovascular endurance. Okay, anong tinutukoy dito? Anong bahagi ng katawan ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy po dito niyan ay yung bahagi ng ating katawan na yung puso at baga. Okay, so kakayahan ng katawan na makatagal sa gawain na hindi siya hinihingal, hindi siya mabilis mapagod dahil matatag ang kanyang puso at baga. So normally kasi, pag sinabi natin na katatagan ng puso at baga, pag matatag ang puso mo, normal na kaya niyang supplyan ng blood ang buong katawan mo at yung oxygen ay na-deliver na ng maayos sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Yan. So, yung baga, di ba, pag nag-inhale, exhale tayo, so hinihigop natin yung hangin, yung pure oxygen na gamit natin yan, tapos pag exhale, carbon dioxide naman yung hangin na i-release natin ay nagko-contain na siya ng carbon dioxide. So, yung oxygen na kino-contain natin, di ba? Kung nako-consume natin yung oxygen, merong portion niya na napapasama dun sa dugo para ma-distribute sa iba't ibang bahagi ng ating katawan yung oxygen. Okay? So, meron pa mga tinatawag na oxygen level sa loob ng ating katawan. So, pag kulang yun, so yun yung mga time na kung saan ang tendency dun sa mga tao na nagkukulang ng oxygen, sila ay nahihimatay or nagko-collapse. Ayan. Next, so ano bang yung mga halimbawa ng cardiovascular endurance na exercise para magawa natin na maging matatag ang ating puso at baga? Okay, so ang gagawin natin doon, kagaya ng exercise ng pagtakbo.
paglalakad ng mabilis, at pag-akyat sa hagdanan. So, yan ay mga example ng mga gawain na nagpapatatag ng ating puso at baga. So, ilan lang yan ha. O, ilan lang yan sa mga gawain na ating ibinibigay ngayon. Next, meron tayong yan, pwedeng gawin. Halimbawa, 3-minute step test. So, sa isang baitang, pwede mo siyang hahakbang ka pa at aakyat, tapos bababa ulit. Okay, sa loob ng 3 minuto, nang hindi ka titigil. Yan, pero, depende sa kakayahan mo, kasi baka naman, hindi mo kaya yung 3 minutes. So, pwede kang mag-stop kung hindi kaya. Pero, kung kaya naman, so alalay lang. Kailangan doon, magawa mo yung 3 minutes, ibig sabihin, normally kayang-kaya mo yung mga average na exercises. Okay, so 3-minute step test. Paglinang sa kakayahan ng puso at baga para sa cardiovascular endurance. Okay. Sunod na component ay ang muscular endurance. Ito naman yung tatag ng kalamnan. Okay. So sa tatag na tayo ay yan. So curl up. Yan. Pagtakbo, pagbuhat ng paulit-ulit. At curl up. Yan ay mga exercises na pwede natin gawin para ma-develop natin yung kakayahan ng ating kalamnan. Yan, or tinatawag na muscular endurance. Okay. Yan, kakayahan ng kalamnan. Okay. So, sunod ay muscular strength. Ano naman yung muscular strength? Ito naman yung lakas ng kalamnan. So, pag malakas ang kalamnan mo, magagawa mo yung mas mabibigat na bagay gamit ang iyong mga bisig. Yan. Halimbawa dito ng mga gawain ay yung mga player na naglalaro ng baseball. Yan. Pagtulak ng isang mabigat na bagay. Ano pa? Yung push up. Yan. So paglinang para maging matatag yung ating bisig at mga braso, isa sa mga exercises na sinasuggest dito ay ang push up. So normally hindi naman natin nire-require na gumawa ka ng marami. So yung kaya lang para magampanan natin at ma-develop natin yung kakayahan ng lakas ng ating kalamnan. Okay. Next is flexibility. Ano naman yung flexibility? Ito yung kahutukan. So kaya mong ibaluktot ang katawan mo para maabot ang isang bahagi nito. Halimbawa, yung nakaupo ka na naka-straight yung paa, tapos aabutin ng kamay yung dulo ng daliri ng paa. So yung sit and reach. Okay, so yun yung isa sa halimbawa ng kahutukan o flexibility. O yung iba, kaya nilang yung iba kaya nila ang yan. Yan, medyo mainit dito. Yan, yung iba ay kaya nila ang mag-split. Yan, mag-split. So, mag-split. Yan, so pag nag-split sila, kaya nilang kaya nilang gampanan yung kakayahan ng kahutukan ng kanilang katawan na ibaluktot ang kanilang katawan para maabot ang isang bagay. So yun yung sa flexibility. Okay po. Yan. So next, doon po tayo sa tinatawag na body composition. Okay, ano bang body composition? Ito yung dami ng taba. Yan, bahagi ng katawan na may taba at bahagi ng katawan na walang taba. So, kinukuha po ito sa pamagitan ng ating ginagamit ito sa nutrisyon. So, yan, kagaya ng natanong ko sa mga bata. Okay, pag sinabi natin na body composition,
gaano ka ba kabigat? Ano ba yung mga kinakain mo? So yun, yung mga nagko-compose sa katawan mo, yung kasi yung mga pagkain mo eh. Diba? So kailangan yung mga pagkain ay less yung taba. Kasi the more na marami kang kinakain fatty food, magbibigay yan sa iyo ng problema sa iyong kalusugan. Yan. So again, yan. So meron tayong limang component sa health related fitness. So ano yung una? Cardiovascular endurance. Okay, sunod ay muscular endurance. Pangatlo ay muscular strength. Pang-apat ay flexibility. At panglima ay body composition. So, yun ang limang health-related component, mga sangkap ng physical fitness na may kinalaman sa ating kalusugan. So, that's all for today sa ating live video. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating channel at sana patuloy tayong suportahan ng mas marami pang mga learners, yan, sa mga parent dyan, para naman po mas lalo nating pag-igihan, mapabuti ang mga coverage na ginagawa para sa mga lessons at makatulong tayo sa mga bata. Okay po, so we are after the learning of our learners. So yun ang ano natin, ang ating layunin, makatulong